Nakaugnay pa rin na balita dahil sa matinding problema, hatid ng pagbaha, nanindigan naman ang pamahalaan lalo nito sa lalong inaasahang tuluyan na rin maaalis ang mga informal settlers na nasa gilid ng mga estero. Isa kasi ito sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha sa Metro Manila. Samantala nagpahayag naman ng kanilang panig ang mga apektadong pamilya. Alamin natin ito sa ulat ni Julius Disamburon. Kasunod ng pagpapahayag ng pamahalaan na tuloy na ang pag-aalis sa mga informal settlers malapit sa mga waterways ng Metro Manila, naghayag ngayon ang mga residente nito ng ilang kondisyon bago sila pumayag sa nasabing relokasyon. Ayon sa ilang residenteng naninirahan sa mga apektado ng relokasyon, payag sila sa gagawing ito ng pamahalaan basta't nais nila ng isang maayos na bahay na lilipatan, may trabahong naghihintay, sapat na supply ng tubig at kuryente, at malapit sa mga paaralan na pinapasukan ng kanilang mga anak. Sa pagbisita ng PTV News Team at nakausap ang ilang informal settlers sa Kamaynilaan gaya ng sa Pasay City, nabanggit nila na dahil hindi makadaloy ng maayos ang tubig sa mga esterong nasa tapat ng kanilang tinitirhan, ay mabilis itong umaapaw kapag bumuhos ang malakas na ulan. Nababarhan din kasi ito ng mga basura gaya ng mga plastik na ang iba'y inaagos din galing sa ibang bahagi ng Kamaynilaan. Ito ang isang layo ng pamahalaan kaya't nais nilang maalis sa mga nakatirha sa mga ilog o estero upang hindi mabarhan ang daluyan ng tubig nito na siya nagdudulot ng mataas na pagbaha. Desidido na ang pamahalaang gawin sa mahigit 20,000 informal settlers na naninirahan sa 8 pangunahing waterways ng Metro Manila kahit ngayong panahon ng tag-ulan. Mas maganda kasing lumuwag ang daluyan ng tubig nito bago pa man dumating ang malalakas na bagyo sa bansa. Una rito ay nagpahayag si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na dapat paigtingin din ang pagpapatupad ng zoning ordinances maliban sa paglilikas ng mga nakatira sa estero. Paghahayag naman ni Interior Local Government Secretary Mar Rojas na ipinag-utos mismo ng Pangulo na hindi dapat hanggang plano o papel lang ang relokasyon at kailangan may matapos sa loob ng taon matapos nitong maantala ngayong panahon ng halalan. Dagdag pa ni Secretary Rojas na may konkretong plano ang pamahalaan lalo't katunayan ay nasa mahigit 8,000 na ang bahay na naipatayo ng National Housing Authority na maaaring paglipatan. Sapat din umano ang mga resources nito para maipatupad sa lalong madaling panahon. Ako si Julius Disamburon, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.